Eto na mga guys, no? So, ituloy na natin yung naudlot natin na project mga idol. So, ngayon ay patutunugin na natin yung amplifier natin. So, almost complete naman na siya eh. So, pwede na natin siyang mapakinggan at mapatunog. So, ito na yung transformer niya. Ayan. Alright, so i-prepare na natin yan. Yung tatlo na yan, ang amplifier naman natin ay class AB. So, tatlo lang naman ang supply niyan per amp. So, negative, positive at saka ground. Yan, ito na yung kanyang power supply or capacitor board. Power supply kasama pa rin naman dyan yung transformer. So buuin na natin yung power supply. Ayan, so i-connect na natin yung kanyang from transformer to capacitor. Ayan, so naka ready naman na yan eh. Lahat yan ay naka piston tab. Ayan. So gumamit tayo dyan ng double diode no, naka-parallel para high current at matibay din siya. Tapos nilagyan pa natin syempre ng heatsink. Yung heatsink na yan mga idol no, nakuha lang natin yan sa TV. Pwede yan no, yung sa TV yung malalapad dun. Yung heatsink sa diode. Alright, so kabit na natin yung kuryente na galing sa transformer, secondary. Then testing natin yan no? So kabit natin yung sa power, clip lang natin, i-clip lang natin yung power para isaksak natin sa bulb. Actually hindi ko pa natetest yan, so hindi ko pa alam kung goods tong ating capacitor board. Baka mamaya meron mga hairline na nakadikit, so pagka nirekta natin yan at nawalang bulb ay siguradong may lalabas dyan na genie boss, usok syempre. Puro magugulat ka na lang, puputok. Pero tama naman yung kabit ng mga capacitor na wala naman baliktad dyan. Ayan, testing natin yan. So right, so ayan no, so pagsaksak natin no, nakita ko na sobrang lakas ng ilaw ng bulb. So ibig sabihin may problema yung ating capacitor board, yung circuit sa ilalim. Ayan no, lakas ng ilaw, di ba? So konting himas-himas lang yan at makikita rin natin ang problema niyan. Ayan, so basic lang naman yan, so madali lang yan gawin. So ayan, naayos na natin. So ngayon ay voltage reading naman natin kung pantay yung kanyang negative at yung kanyang positive, diba mga idol? So madali lang naman gumawa niyan, konting kaalaman lang naman no. So basic, meron nga dyan ibang nagdi-DIY, nanonood lang naman sa YouTube. So ayan, pero tayo ay nag-aral tayo ng 2 years electronics. Okay, alam natin yung mga function ng bawat parts or ng mga piyesa na yan. Okay, sinukatan na natin. So ayan, pantay yung voltahe niya, negative at positive. Yan ay nakadaan pa rin sa bulb. Syempre magcha-charge yung capacitor bago mawala ng ilaw yung bulb natin. So mamaya sa testing natin i-direct na natin yan na walang bulb. So importante yung may bulb kapag ganyang mga bagong gawa pa lang yung ating mga parts, kasi safety siya no? Hindi siya puputok at ilaw lang siya ng malakas. Kapag ka merong shorted o may problema yung ating circuit, ganun siya ka-safe. Ayan, so pantay na siya no. Alright, then ayan na, ready na natin yung ating circuit. Ayan, so circuit natin, ayan yung ating circuit na i-connect na natin yan dyan. Tatlo lang naman dahil class AB yan, tatlo lang no, negative, ground at positive. Then syempre yung speaker wire at yung ground, yun. Then yung input, yan ang mga ikakabit natin, input ng audio. Ayan, kabit na natin to negative. Yan yung blue, negative yan no? Tapos etong green ay ground yan. Alright,
Then yung isang channel. So, hindi naman natin ipa-finalize siya na itali dahil syempre, lalagay pa natin sa case yan. Doon natin siya ipagtatali para maging malinis ang itsura ng ating amplifier. So, ito, kabilang channel. Alright. So, makikita nyo mga idol, no, gumamit lang tayo dito ng 12 capacitor. So, yung capacitor na to ay mayroong yung 10,000 by 80 volts. Ayan. Yung supply nitong transformer natin mga idol ay 85085 AC sa 230 volts na line ng kuryente. So, ayan. Siyempre, bumababa yung secondary niyan kapag bumagsak din yung ating line. Kunyari, 230 ka naka-design, tapos yung line mo ay 220 lang, bababa yung secondary mo na voltage. Yan, nakabit na rin natin yung yung supply ng isang channel. Alright mga idol, so kakabit naman natin ngayon ay yung yung supply naman ng protect. So yan ay direktang galing transformer, no? Yan yung 20 volts. Yan, isusupply natin yan dyan sa may protect circuit para ma-supply niya naman yung relay. Alright, protect circuit, tinangan na natin. Yung amplifier mga idol, so sa mga hindi nakakaalam, ito yung ginagamit, no, para palakasin yung ating sound audio, no, galing sa maliit na signal, palalakihin niya yan. So itong transformer na to, pag mataas ang voltahe niyan, yung voltahe na ito ay i-convert niya para maging audio. Kaya malakas ngayon yung tutunog, malakas ngayon yung output niya. Yan. Sa transformer nanggagaling yung power ng ating amplifier. Hindi naman sa dami ng transistor yan mga idol. Siyempre kung gaano kataas yung voltahe at saka amperahe ng transformer, imamatch naman natin yung ating mga transistor. Kasi meron akong nakikita dito sa mga group, no, board pa lang sinasabi nila na yung board nila ay 1000 watts na, no. So naisip ko, paano naging 1000 watts yun? Well, di pa nga nabubuo, no. So wala pa nga yung transformer niya. Baka mamaya ang transformer rating lang naman na ikabit niya ay 500 watts, tapos sasabihin niya nasa 2000 watts yung kanyang amplifier, tapos watts lang, hindi pa naglalagay ng impedance. Importante rin yung impedance, no, kung sakasakali. Etong ampli natin na to ay estimate ko 700 watts sa 8 ohms yan per channel. 85 volts AC ang kanyang secondary. So ayan, nahinang na natin yung yung ating supply sa ating circuit ng protect. Ayan. Alright, so ngayon ay i-connect naman natin yung sa pan. Yan, pan naman. Lagyan natin ng pan, no, kasi pag ginamit natin yan, iinit yan. Importante yung merong cooling system. Parang sasakyan din naman yan, no, kapag di gumagana yung radiator, mag-overheat. Ganyan din naman tong amplifier, no. Kapag walang hangin na pumapasok sa loob, pwedeng mag-overheat or masira yung ating amplifier. Alright, so kabit na natin yung supply ng pan. So yung supply ng pan, kinuha na rin natin sa may transformer. Yan naman ay 12 volts. Nag-rewind na tayo ng 12 volts dyan sa may transformer na yan, naka-prepare na yan. So kabit din natin yung isa pang pan sa kabilang channel. So yan lang ginamit natin, no? Unregulated lang yung power supply nya, no? Diode at capacitor lang. Yan, para maging DC lang yung kanyang output. Kasi kung AC, hindi ikot yung ating pan. Kasi naka DC yung design ng pan. Alright. So unregulated lang yan, no? Isang diode at isang capacitor.
Ayan. So, ayan. Naginang na natin. So, kabit naman natin yung sa kabilang pan. Ayan. So, yung pan yan ay diyan ko lang nakuha sa gilid-gilid ng shop ko, no. Kaya lang malaki yan. Parang nasa 3.5 yata yan o 4 inches yung taas niyan. So, ang case lang naman nitong ating amplifier ay 3.5 inches or 2 RU. Yan. So, yung watts na ito, mga idol, malakas na yan. Kung sa Maynila ka magtutugtog lang o sound system mo, actually dito naman sa Maynila, ang idol, sounds lang na maayos ang kailangan nila, no. Hindi nila kailangan dito ng sobrang lakas. Kasi kung sobrang lakas yung sounds mo, siguradong pag nag-event ka dito sa mga clubhouse or kung saan, lalapitan ka ng homeowners or ng mga barangay. Sigurado yan. Pahinaan sa'yo. Kaya kailangan mo lang ay maayos na sounds tsaka lights. Kung yan ang business mo dito sa Maynila. Tsaka dito sa amin sa Maynila, no, tutugtog ka ng 6. Minsan 10 or 12. Matagal na yung 12 AM, no. Pero kalimitan 10 or 11. Tapos na yung event. Ayan, hindi tayo maabot ng madaling araw. Hindi katulad sa probinsya, talagang inuumaga ka, tsaka sa probinsya bugbog ang amplifier mo ron kasi kailangan nakatodo kasi kailangan dinig sa kabilang barangay. Yan, ayan, kabit na natin yung isang pan. Alright. Ayun, connect na natin dito sa ating supply. Ayan. Hindi naka-prepare, oh. Kaya dapat ikakabit na lang yan. Sige, okay lang. Para makita naman nila na talagang on the spot ginagawa natin. Yung amplifier board na yan, mga idol, ang tagal ko nang ginagamit yung board na yan, no? So, marami na rin tayong nagawaan ng ganyang klaseng circuit na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila, no? Almost 10 years, yan, ganyan. At kung magkakasira man lang, siguradong minimal lang. At kung magkakasira yan, napakadali lang yan i-repair. Hindi ka mahihirapan maghanap ng parts kasi yung parts niyan ay available sa market. Diba? Ayun yung kagandahan ng DIY or assemble. Basta't marunong yung nag-assemble, alam yung ginagawa niya. Hindi ka maloloko kasi merong ibang nag-assemble na sobra-sobra magbigay ng watts pero yung totoo ay binulag ka lang sa laki ng transformer at dami ng transistor pero yung voltahe ay hindi naman pala pang ganong watts. Sa 8 ohms so may depende kasi yan sa impedance kasi yung impedance mga idol, kung 8 ohms ka, kunyari 800 watts 700 watts sa 8 ohms yung ang amplifier mo, so kapag ginawa mo siyang 4 ohms yung impedance ng load o yung load yung speaker mo ginawa mo 4 ohms, mag-a-adjust ng lakas yung ating amplifier. Ayan, amplifier po yung nag-a-adjust, hindi yung speaker. Nag-a-adjust ng lakas. Yan si amplifier, hindi speaker mga idol. Kung 4 ohms yung speaker mo, mag-a-adjust yung lakas ng amplifier. Kung 16 ohms naman ng speaker mo, mag-a-adjust ulit ng lakas. So, mas hihina siya sa 16 ohms, lalakas siya sa pagka bumababa ang kanyang impedance na speaker. Ayan. So, yan, kinabit na natin yung input. Ayan, so mga idol, no, sa paglalagay nitong mga input, yan, kailangan niya kasi signal na yan or audio, dapat ang gagamitin mong wire dyan ay magandang klase. Kasi minsan dyan nakukuha yung humming. Pag pangit yung wire na ginamit mo, dyan mo makukuha yung humming. Akala mo sa transformer o capacitor. Minsan sa wire.
pagpangit yung wire mo. Naranasan ko na yan mga idol. Mabaliw-baliw ako kakahanap, yung pala wire lang pala. Ayan, na power on na natin. Alright. Power on. Sound check na natin. Kabit muna pala natin yung speaker nya. Ayan, so ang ginamit natin dito ay dual na 12 inches. Ayan, so 4 ohms yun mga idol. Kasi dual, nakaparallel yung 8 ohms. Pag pinarallel connection mo siya, magiging 4 ohms siya. Kapag siniris naman natin yung 8 ohms, magiging 16 ohms naman siya. So kapag pinarallel mo, lalakas si amplifier. Kapag siniris mo, hihina si amplifier, pero malamig naman siya, so hindi siya hirap. Ang amplifier nahihirapan kapag mababa ang impedance ng ating speaker. Kunyari nag-load ka 2 ohms, ayan, mahihirapan na yan. Eh kung naka-design naman yung amplifier mo sa 2 ohms, eh walang problema. Alright, ayan. Kabit na natin yung speaker. Alright, kabit natin yung kabilang channel. Kabilang channel naman. So ayan lang naman ng main parts ng amplifier, tutugtog na siya. Transformer, capacitor board, power supply, left channel ng amplifier, right channel ng amplifier, yan. Tapos volume control, yan, pwede ka lang magpatugtog dyan. So pwede mo namang hindi lagyan ng buffer or input buffer or ng soft start. Pwede rin namang wala. Pwede rin meron kung gusto mo. Okay, sound check na natin to. Power on. Ayan, power on. Direct na yan mga idol. So, lalagyan na natin siya ng music.
Alright, hanggang sa muli.